Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, Emil at Mel at sa laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC Chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at dahil nga dito tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Tatlong counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umano'y pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan na mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017, mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Oplan-Tokhang mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa noong maupo sa Malacanang si Duterte. Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuyat at Gilbert Andres at Paulina Masida ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik muna sa inyo. JP, kasunod ng pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 dun sa lahat ng charges laban kay Duterte, kailan kaya posibleng simulan ang paglilitis sa kanya?
Oo, Vicky, hindi yan nakasaad dun sa mismong desisyon, pero ayon kay ICC Accredited Counsel Gilbert Andres, isa sa mga common legal counsel na mga biktima o complainant, meron daw preparation stage na pwedeng abutin ng 6 na buwan at pwede ring abutin ng mahigit ng 1.5 taon. So kung matutupad daw yan, o kung matutuloy daw yan, kung 6 na buwan, pwedeng mag-upisa ang mismong trial ng October ngayong taon o kaya October ng 2027. Vicky. Pwede pa rin bang i-waive ni Duterte ang karapatan niyang humarap sa mga pagdinig? Walang nakasaad na hindi niya pwedeng i-waive yung kanyang pagharap, pero nakasaad dun sa desisyon na talagang gusto ng pre-trial chamber na humarap ang dating Pangulo sa pagdinig na ito. Kailangan daw na humarap siya. Yun yung kanilang eksaktong pag-describe dun sa kanilang desisyon. Pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen pa, Vicky. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Posible bang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa kanila? Alam mo, yung nakatuon kasi yung desisyon ngayon ng ICC, Vicky, doon sa pananagutan ng dating Pangulo. In fact, may clarification pa sila na ang desisyong ito na inilabas nila ay sesentro lang mismo sa mga naging nakita nilang pananagutan ng dating Pangulo. Although itong si Attorney Conti, yung isa sa mga legal counsel ng mga biktima, dati nang sinabi na bahala na ang ICC kung sila ay magbibigay o maglalabas ng arrest warrant sa mga umano'y co-perpetrators o kasabwat umano ng dating Pangulo. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.